Abangan ang susunod na kabanata. Yan po ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung mababanggit niya ang isyu ng katiwalian sa darating na State of the Nation Address sa Lunes. Saksi, si Ivan Mayrina. 3 araw bago kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang aktibidad. Natanong siya sa magiging laman ng kanyang SONA. I will always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA. And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. Hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy raw niyang pupuliduhin ang kanyang talumpati para matiyak na mailahad lahat ng mga dapat marinig ng taong bayan. Kabilang sa mga gustong malaman ng publiko ay kung nasaan na nga ba tayo sa pagpapanagot sa mga ninakaw sa kaban ng bayan sa mga flood control project. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Abangan ang susunod na kabanata. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa kagawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bonoan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH. I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuloy-tuloy lang tayo. Habang abala ang pamahalaan sa paghahanda para sa SONA, abala na rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang bersyon ng SONA o SONA ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protesta at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ang hapon ay magmamarcha ang mga grupo bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish. Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas kaugnay ng VAT. May kakayahang kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin. Handa na rin ang FEG na mahigit 1 linggo raw binuo ng grupong bayan at surian ng sining. Magkakaroon din ng pagtitipon ang interfaith groups. Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalong higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin. Ang Philippine National Police nakahanda na raw para sa SONA. 3 raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ang DILG Security, ipatupad ang maximum tolerance. We are planning to deploy more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies. Nagkaroon din ng adjustment sa deployment dahil kasabay ng SONA ang founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ang NCRPO naman, naka-full alert status na. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City at lungsod ng Maynila sa Lunes. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.